Mapagpalang umaga po sa lahat. Sa lahat na nakaranas ng mga ulos, masaya pa rin maharap sa Diyos. Dalagpakan natin. Like, share, subscribe. Sa ating lahat, ganito naman yung ating pinagdaanan. Alam natin na hindi nagpapabaya ang Diyos. Tayo po'y dumako sa salita ng Diyos. Makapagbukas po kayo sa akin sa Aklat ng Mateo 24, verse 3, pababa hanggang po. Ang sabi po niya, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ba ang mga giging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Unawain po ninyo yung sagot ng Diyos. Ang sabi po niya, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maibigaw ni naman. Yung mga tanong ng kanyang mga alagad, hindi siya rektang magsalita kung ano yung kanyang tamang sagot. Pero ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo. So ang salitang pag-iingat, marami po siyang pinapatungkulan. Amen po ba? Amen. Marami tayong dapat ingatan sa buhay na ito. Kasi kung hindi tayo magiging maingat, pwede daw tayong mailigaw. Naunawaan niyo po yung salitang pagkaligaw? Nawawala ka na po. Naligaw na yan, kaya nawala na. Yung pag-ibig sabihin na madaling tukulin. Yung pagkaligaw, yung pagkawala, hindi lang sa church, yung pananampalataya, yung pag-ibig sa Diyos, yung init ng damdamin mo sa Panginoon, unti-unti po siyang nawawala kasi naliligaw ka na po dahil sa mga bagay na hindi mo naunawaan, hindi ka po nagiging maingat. Naunawaan niyo po ba? Ganun po yung tamang sagot ni Jesus. Hindi po siya nagsagot ng rekta bakit kailan ka darating magbabalik sa muli mong pagparito. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Ganon tayo pinapahalaga ng Diyos. Amen. Kung tayo'y nagkamali at tayo'y nalayo sa Diyos, tayo na may magkukulang kasi mayroon siyang palaala, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni luman. Amen. Di po ba? Maraming naliligaw, kaya nawawala, nagkukulang na tayo sa upuan kasi marami nang nawala ng gana, nailigaw na ng kanilang mga gusto. Sa madaling sabi, hindi po sila nakapag-ingat, hindi nila paingatan, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagsunod sa Diyos, yung marauna nilang inaasam sa Diyos, hindi na nila makamtan kasi sila unti-unti nang lumalayo sa Panginoon. Hindi po sila nilalayo ng Diyos. Nilalayo sila ng Diyos kung mga bagay na kanilang ginagawa na nagiging hadlang sa kanilang pagunlad sa Panginoon. Amen po ba? Ang tao po ba? Ganun po tayo pinapahalaga ng Diyos. Kaya po mag-iingat po tayo. Kahit gaano ka nakalalim sa loob, kahit gaano kakainit ng nakaraang araw, piling kinabukasan ay nanghihin at nanglalamig ka. Katulad ng sinishare ko sa inyo. Pwede pong mangyari yun sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal mo si Lord ngayon, piling bukas wala na yung damdamin mo. Wala pong garantiya sa buhay natin kasi tao po tayong may dalang kahinaan. Nandito tayo sa daigdig na punong-puno ng mga pandarayang bagay. Kaya ang napakabuti ng Diyos, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman, sabi ng Panginoon. Amen. Ay kung hindi ka nakapag-ingat, kasalanan mo na po yun. Ang sabi niya rito, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Amen. Maraming reliyon doon, maraming ngayong sekta na nag-aangkin na sila ito po. Laging sinasabi naman na pastor, kung sila totoong Kristiyano, nakita sa kanilang buhay yung kanilang natutunan sa salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin
Kanina sinabi niya, equip ka sa Biblia, pero hindi naman nakita sa buhay mo yung mga bagay na natutunan mo. Kayo na po ang bahalang magod sa inyong sarili. Yun po sinasabi ng Diyos. Marami pong maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at mga makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nagaganap po ba ngayon? Amen. Iba takot nga, baka dumating sa bansang Pilipinas ang ganyang kaguluhan. Iba takot kayo, takot tayo. Aminin natin na totoo, nag-iisip tayo, baka isang araw dito na sa Pilipinas ang labanan. Sabi ng Panginoon, mangyayari ang lahat ng ito. Hindi naman pasisinungalingan ang kanyang mga salita. Diba? Ngunit huwag kayong mabahala. Amen? Natatakot ka ba? Huwag kang mabahala. Kung ikaw ay nasa Diyos, protektado ka ng Diyos. Naalala ng mga Israelita, noong mga panahon na nagpaganang salot ang Diyos. Yung may mga haba na may mga lugo, diba? Nilalagpasan ng salot. Amen. Bagamat sama-sama tayong inuunos. Sama-sama tayo nakakaranas ng kalamidad. Pero magkakaiba ang pamangkain ng Diyos. Kahit ganyan, nararanasan mo yan, nakikita ng Diyos yung kalagayan mo, hindi kayang tinalagayan ka. Bakit? Lahat ng sumasampalatay, itinutuloy niya ang bayan niya. Hindi po ba? Amen. Sinabi ba ng Biblia na bansa ko, yan wala siyang sinabing bansa ko, pero lagi sila sabi, bayan ko. Yan ay bayan ng Diyos. Magiging bayan sila ng Diyos. Hindi sinabing bansa. Kasi ang bansa ngayon, sila yung lumalaganap na nagbibigay ng sakit sa puso ng Diyos. Alam mo, ang taga-Jesus Ismael ay maging isang bansa. Isang bayan. Marami tayong lugar kung saan tayo dali ng Diyos. Tayo lumagana, kakabagan ng Diyos. Tayo maging bayan ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating kalagayan. Nakalubog ka ba sa tubig? Bulok mo yung paa mo sa alam kung alam niya ng Diyos na nahihirapan ka. Alam niyo sa nag-aalala ka sa mga digmaan, sa mga nangyayari sa iba't ibang dako. Alam niya ng Diyos. Sabi niyo, huwag kayong mabahala. Pagtiwala tayo sa Diyos. Amen. Alam mo kanina umaga, inaatake ako ni Satanas. Maaga ko nagising kasi wala nang akong sipon, wala akong barasan. Sinisilip ko yung labas kong maliwanag na madilim pa. Yung tatlong pagnaka ako ng pagbangon ko para silipin. Gumagay yung pagkarampan ko. Alam ko na mawawalan ako ng malay, kumikit ako. 3 times siya nangyari na pangatong ulit nagkumanta ako ng pagpapahumba sa Diyos. Naghambal ako sa lulabang, gano'n yung pagkaramsan ko. Dumapa ako. Sabi ko, Panginoon, wala akong telepono para inis isang pastor na hindi ako makakatayo sa ganitong kalagayan ko. Huwag niyo pong hayaan na mabalan yung gawain niya mag-inid na hindi ako narating. Iniwan ko sa Diyos ulat. Amen. Oras sa alos ang lumipas. Alam ko, pagka gano'n yung pagkaramdam ko, narawalan ako ng malay. Pero dahil sumasagot ang Diyos, sabi ko, okay sa harapan niya. Amen. Mahirap. Pero sabi niya, huwag kayong mabahala. Naunawain po ba? Amen. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong mabahala. Dahil na talagang mangyayari ang mga iyan. Bagaman hindi pa ito ang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, nagsisimula na. Nagsisimula na yung mga digmaan, kaguluhan. Kinatatakutan ng marami. Hindi pa niya binanggit nito yung baha sa aking inaral. Yung mga lindol na magaganap. Lahat siyang sinabi ng Panginoong Jesucristo. So, ini-inform tayo ng Lord sa buhay na ito.
Ano man yung kalamidad, mga kaguluhan sa paligid na dinadanas mo ngayon, habang ikaw ay naniniwala sa buhay na Diyos. Safety ka, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Katulad ng sinabi ko, yung mga Israelita nung panahon na may mga salot. Diba? Nilalakaw yung ibang lugar. Diba? Pero sila, dumilim yung ibang lugar, pero sila hindi. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos na yung sinasamba, pinapaiwalaan. Tayong lahat ay pinapaalalahan ng Diyos kung saan tayo dapat lumakad. Maniwala tayo sa mensahe ng Diyos, huwag tayong patuloy na lumabag kasi tayo din naman yung mahihirapan. Amen po ba? Amen. Mientras na lumalabag ka sa Diyos, ikaw din yung magsasuffer. O meron akong isang share sa inyo. Last 2 weeks, sila yung nakukulit. Nagtinda sila ng sigarilyo doon sa lugar, sa rice mill. Halos 2 araw. Alam nyo ba, napakabilis ng balik. Oo, totoo po yun. 1,000 nasa higaan na wala. 1,000. Ayaw ko mapagmanman ako sa Diyos. Ang bilis ng kastigo ng Diyos. Uulitin mo pa ba? Bago mo ubos yung nakukunting kabuhayan mo. Hindi mo pa nga kinita yung 1,000 doon sa binenta na wala na agad. Opo! Hindi ko na niyang aminin kasi alam ng Diyos. Napakabilis. Binigilan nila yung pira sa higaan ko dahil nasa lapag ako, umihilang ako pagbalik ko. Nakalipo sa asan kaya 1,000? Walang makapagsabi. Isip ako. O, diba? Ayaw kasi ng Diyos yung bagay na nangyari. Kaya ito agad yung ginawa niya. Na kailangan kong tandaan yung mga bagay. Bawat sitwasyon na nagaganap sa buhay ko para meron akong basihan. Hindi ko dapat yung gagawin. Pero kapaligid sa akin, alam mo na. Sige. Ang bilis, di ba? Diba? Hindi ako naninaya. Bakit? Tinuturuan ako na Diyos. Na pwede kong kumita sa malinis na paraan. Amen. Pwede kong mabuhay sa malinis na paraan. Hindi ko kailangan haluan ng mga bagay na gusto kong kumita magkamali. Hindi po ganun eh. Hindi kayo masabi sa kanila kasi hindi nila ako maintindihan. Pero isinangambili ng Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo maibigay. Kasama po yun sa pag-iingat. Amen. Kasi nakasalalay din yung kaluluwa ko sa gagawin ko. Kung hindi ako makapag-ingat. Yun po ba? Naunawaan po ba? Mabuti po ang Diyos. At ang sabi po niya dito, pagpatuloy po natin. Maglalaban-laban ang bansa, gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng kagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng isang babaeng mga anak. Paglalaban-laban, di ba? Mga bansa, mga kaharian, pasimula pa lang daw ng paghihirap. Hindi pa dumarating sa Pilipinas ang labanan pero naghihirap na yung mamamayang Pilipinas. Sa baha pa lang naghihirap na. Hindi makapagtrabaho, marami ng tubig. Pero sabi ng pastor, gusto yung moment na yan. Kasi magkakaroon siya ng malalim na ugnayan sa loob. Pagkaman yung iba ayaw nung kasi wala nang maaari. Unawaan niyo po ba? Amen. Darating yung tagutom. Tagutom. Mga kahirapan sa buhay.
Kaya tayo tinuturuan tayo mag-fasting. Amen. May tubig naman sa gripo kung talagang wala na. Hello? Naunawaan niyo po ba? Amen. Kung ngayon na panahon ng bagyo, nakaranas kayo ng kagutuman at paghihirap, hindi pa yan. Hindi pa naglalaban-laban sa lugar na ito. Dating gawin mga kagutuman at paghihirap. So, ini-inform tayo ng Lord na mangyayari po yun. Darating po na iwayayaman, nililipasan din niya ng buhay kasi hindi naman sila nakakagalaw. Ano po yung paghihirap mo? Sikapin mo na makapaglingkod sa Diyos. Kasi huwag kayong mabahala, sabi ng Diyos. Amen. Hindi dyan magtatapos ang buhay niyo. Amen. Sabi niya rito, lalaganap ang kasamaan, kaya't malalamig ang pag-ibig ng marami. Di ba yung mga kasamaan na tinutukoy? May mga trabaho yung kumikita ng pera, pag nakakita, ilolod sa cellphone para mag-scatter. Pumasa sila sa kita sa cellphone. Hanggang sa naubos, siniwalay ng asawa, iniwanan kaya naubos na alis sa scatter. Mabuti po ba yun? Nawalan ka ng pamilya dahil sa paghahangad mo kumita ng madali ang pera. Di po ba? Matindi. Sinupin mo yung kabuhayan ng ibiniyaya sa iyo ng Diyos. Huwag mong gamitin, gugulin. Scatter sa paligid ko. Tunog. Sabi. Masama po, di po ba? Laganap yan ngayon. Laganap yan kahit bata, marunong na yan maglaro. Laganap po yan ngayon. Lalaganap daw ang kasamaan. Kaya anong lalinig, wala nang time mag-pray. Pag-ising pa, hindi pa nagmumug, scatter na. Baka sakaling kumita, kung pray lang po yun. Malaking numod mo, nagbayan mo. Nawala na si Lord sa kanyang puso, sa kanyang isip. Laganap na. Amen. Sasabayan pa ng pagladrugs. Ano? Napakahirap ng mundo ngayon. Kaya kung hindi ka mag-iingat, isa ka sa nag-iingat. Ang sabi niya, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Gaano man kahirap, gaano man katindi, mga pagsubok na pinagdadaanan mo. At tulad ng sinabi ko, nakikita ka ng Diyos, lumalaban ka. Hindi hayaan ng Diyos sa paglaban mo sa pananampalataya o ilog mo kanya. Kung nakita niya sa kabila ng mga dinadanas mo ay nakakapanatili ka sa Kanya, may pangako ko sa iyo. Ikaw lang na mananatili sa Diyos. Ikaw lang na nagtatapat sa Diyos. Hindi kabilang yung mga anak mo, yung asawa mo, yung mga magulang. Ikaw lang mismo na nanatili sa Diyos ang pinangakuan. Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Doon lang may pangako ang Diyos. Amen. Sa nanghihina tayo. Normal po yun. Pero huwag kang padala sa panghihina mo. Bumawi ka. Amen. Nakikinig ang Diyos sa iyo. Alam ng Diyos kung bakit ganyan ang kalagayan mo. Napakabuti ng Diyos. At ang sabi po niya sa 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahi. Mauubos daw po ang salinlahi. Magaganap daw po lahat ng ito, mauubos daw po ang salinlahi. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ang salita, ang Biblia ay pwedeng malusaw, inunos, inulan, ito'y papilang. Ito, iba na babaha. Itong salita ng Diyos, pwede itong malusaw, mga papil.
Pero yung nagtago sa kanyang buhay, sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa buong kaluluwa ng mga salita, sabi kasi niya, maglalaho, malulusaw ang buong sandaigdigan. San sino po? Pero yung kanyang salita daw ay mananatili. Kanino? Kung ikaw, na sumampalataya sa Diyos, tinaglay mo yung mga salitang natutunan mo, ipinamuhay mo, nilakaran mo, tinayuan mo, sa kabila ng mga paghihirap, mga pagdurusa, mga kapigratian, mga pagsubok, na hindi mo na alam kung paano pagtagumpayan. Ang sabi niya, kailanman ang kanyang salita ay hindi mawawala. Amen. Ikaw na nagtatagoy ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi ko nga, ang papel, ang Biblia ay pwedeng malusaw. Pwedeng itago yan. Pagdating na ginuntis ka sa tanas yan, kung ang tao ay dala na ng kasamaan. Pero yung salitang dala-dala mo, Amen. naka-record ka dyan, nakatatak yan dyan. Di ba ikaw yung maiiwan? Amen. Hindi po ba? Amen. Pag liman ninyo yung buhay nyo ng salita ng Diyos, at walang pwedeng itungura yan, kasi sa iyo, yaman daw yan, sabi ng salita ng Diyos. Yaman, ang salita ng Diyos ay yaman. At ikaw, o may kapangyarihan maglabas ng yaman. Paano ilalabas? Isi-share mo yung kayamanan na nadala mo galing sa Diyos. At ang salita ng Diyos daw ay yaman. Hindi ko alam kung saan yung verse yung nabasa. Pero nabasa ko siya, ang salita ng Diyos daw ay yaman. Kung puno-puno ka ng salita ng Diyos, mayaman ka pala. Hindi lang sa mga bagay na material. Magtatagumpay ka, kapatid. Kahit anong laban mo sa buhay. Ganun kabuti ang salita ng Diyos. Sabi nga sa aklat ng mga di ba? Yung tanglaw, ang iba daw ay tanglaw. Di ba? Liwanag mo sa buhay. Ngayon, kung ang salita ng Diyos na dala-dala mo ay hindi mawawala, dahil ikaw ay may dala ng salita, at hindi kayang usawin ng anumang bagay, mananatili daw sabi ng salita ng Diyos. Palapakan nga natin si Lord. Alam niyo, hindi kalugihan na magugulo ka ng time sa Lord. Hindi po kalugihan sa buhay mo. Alam mo, minsan, sa buhay mo marami kang inaantindi, ginagawa. At nakikipag-agawan ka sa oras. Paano ba isingit yung isang verse mo lang na makakain yung kaluluwa mo? Ganun po kaya. At sa katulad ko na ako lang mag-isa. May mga anak nga po. Kilala niyo naman siguro ito. 1995, balo na ako. 2025, balo pa. Kasi pinili ko ang Diyos. Amen. Pero sa kabila, hindi naman ako. Nagmukhang taong kasi. Katunayan ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen. Nakadepende yan sa pagsunod mo sa Diyos yung buhay mo. At mahirap, pero masaya. Daming pagsubok, daming bigat, laban sa buhay. Pero hindi ka nag-iisa. Amen. Sa bawat panahon na nakakaranas ka ng kalungkutan, kaligatan, pumunta ka sa isang sulok o sa ating ng Diyos. Napakabilis ka ibisan ng dito. Kung iyan man ay lubak, nilirito agad ng Lord. Lord. Papalag tayo lahat na nandito tayo ngayon. Nakatagpo kayo ng isang tawan na may malalim na paniniwala sa Diyos. Amen. Na pinapakan niyo yung mga sarili. Mahirap po, no? Kung mananatili sa iyo ang salita ng Diyos.
mananatili ka hanggang dumating ka sa buhay na walang hanggan. Amen po. Amen. Paniwalaan niyo po yan. Dahil po yan po ay salita ng Panginoon. Amen. Ganyan kahirap ang buhay. Ang sabi po niya sa Isaiah 48 verse 10. Ang sabi po niya, sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Sinubo ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Ibig sabihin, kayong mga naririto na nakikinig ang kanyang salita, kabilang kayo sa sinusubok ng Diyos. Amen. Ang tanong, magkatagumpay ba tayo? Amen. Salamat sa Diyos. Sinusubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan. Ang tanong, magkatagumpay ba tayo? Amen. Kahirapan lang po yan. Pag nahihirapan na ang tao, dahil nahihirapan ka, maghahanap ka ng ibang paraan. Lalabagin mo na ang salita ng Diyos kasi nahihirapan ka. Di mo alam, sinusubok ka nila. Kasi sabi niya, sinusubok lang sa pamamagitan ng kahirapan. Sa panahon na nahihirapan ka, tumalikod ka na sa Diyos. Naghanap ka na ng ibang paraan paano ka umunlad. Hindi mo naalala yun sinabi ng salita ng Diyos na sinusubo ka lang. Pagkakala natin sila. Sinusubo ka lang pala, hindi ka nagtiis. Ano yung salitang pagsubok? Sinusubukan lang kita eh. Umatras ka na kagad. Tama po ba? Hello? Sinusubukan ka lang sa kahirapan mo kung makakatis ka. Pero umayaw ka kaagad. Binabasa tayo ng Diyos. Binabasa tayo ng Diyos. Kaya, kung nasa pagsubok ka man, manatili ka sa Diyos. Amen. Tumawag ka sa Diyos sa panahon na nasa pagsubok ka. Napakabilis ka mo ng Diyos. Panginoon, hindi ko na kaya yung pagsubok na pinagdadaanan ko. Nahihirapan po ako. At alamin ng Diyos. Huwag kang magmalig-malig dyan na piling kaya mo. Tumawag ka sa Diyos. Amen. Hindi ko po kaya, Panginoon. Hello. At ang sabi sa Roma 2 verse 4b, hindi mo ba alam, sabi po niya dito, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasamaan? Ang kabutihan para ng Diyos ang umaakay sa atin para tayo makapagbago, para dumating yung magagandang bagay na pinalagan ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. Inaakay tayo ng Diyos tungo sa pagbabago. Kaya umaayon mo ang kanyang salita para marinig mo, maunawaan mo. Kasi yung para yung plano ng Diyos sa buhay natin para tayo makapagbago. Ngunit matigas daw ang ating ulo, sabi niya rito. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umakay sa iyo upang ikaw ay makapagbago, makapagsisi at tumalikod sa iyong kasamaan? Ngunit, sabi niya rito, dahil matigas ang iyong ulo, lalo kung pinalibigat, ang parusang igagawad sa iyo, may kaparusahan pala pag ang tao hindi natutong sumunod sa Diyos at hindi natutong magbago. Ano ba yung buhay mo noon? Habang nakikinig ka sa salita ng Diyos, buhay mo pa rin ngayon? Purihin ang Panginoon. Wala rin palang magkakaiba nung hindi ko sumasama ka. Magkaparehas din pala. Ang sabi niya, lalo kung pinapabigat ang kaparusahan mo. Kasi alam mo na yung salita
isunod yung mensahe ng Diyos na nasa iyo na. Ay mahirap pala. Amen. Hello. Mahirap po ano? Sinasabi nyo ng salita ng Diyos. Inaakay tayo ng Panginoon sa pagbabago para makapagsisi. May ayos ang buhay pero matigas daw ang ating ulo. May pagkinabang ba sa matigas na ulo? Sa magulang man o sa Diyos o sa kamahalaan o saan mang lugar? Wala kong pagkinabang sa tao. Pag ang tao matigas ang ulo sa lipunan, salot po yan sa lipunan. Pag ang mga anak matigas ang ulo sa magulang, black sheep po yan sa pamilya. Wala po siyang benepisyo sa Diyos. Hello? Kaya ako nung araw, ako'y nagsusugal. Totoo. Pero papiso-piso lang. Nahiya pag ako nakita ko ng pastor, pero alam ko dahil ang salita ang Diyos ay nangungusap sa akin. Nakapagbago naman. Ako nung ay may asawang hindi kasal. Narinig ko ang salita ng Diyos. Sa oras na yun, binura ko sa isip ko, hindi ko na siya asawain. Bakit hindi ko kami karapat-dapat naging mag-asawa? Kung bakit sa ilang taon na walang asawa. 1995 to 2025. Natakot ako sa Diyos. Hindi ko nililing sa inyo ang buhay ko. Kasi wala naman ako magagawa. Hindi naman kayo magbukas sa buhay ko. Diyos naman. Hindi masamang sumunod sa Diyos. Mapapabuti tayo sa ating buhay. Ilang. Napakabuti ng Panginoon. Para baliwalain natin yung kanyang sinasabi. Ngunit dahil matigas ang iyong ulo, sabi niya rito, lalo nung pinabibigat ang parusang igagamit sa iyo. Ito hindi ko ito sinasabi para pagalitan kayo o takutin kayo. Ito'y pinapahayag ng Diyos para sa ating kinabukasan. Amen. Sa darating na panahon. Mula sa araw na ito. Mahirap. Lahat naman kayo dumadaan sa hindi patag na daan. Mabuti nga kayo kung tutuusin. Mabuti ang Diyos sa buhay ninyo. Mayroon kayong mga magagandang trabaho. Mayroon kayong katuwang sa buhay. Mayroon kayong pamilyang sumusupport sa abroad. Mabuti ang Diyos sa buhay ninyo. Nag-aaral kayo na wala kayong kahirap-hirap. Mayroon kayong mga matatag na hanap buhay. Mapapalad kayo kung tutuusin. Mapapalad kayo kumpara sa dapat na-appreciate niyo lahat ng mabubuting bagay na ibiniyaya sa inyo ng Diyos. Amen. Pero sabi niya, matigas ang inyong ulo. Hindi ko maging matigas ang ulo kasi Diyos lang ang aking kaalid na kampi. Diyos na lang ang mayroon ako. Amen. Totoo po niyo. Sinasabi ng Diyos na lang ang mayroon ako. Mayroon akong pamilya pero wala. Parang wala. Napapalad kayo mga kapatid. Meron kayo mga katuwang sa ako Diyos na ang katuwang ko. Papasalamat ako sa Diyos. Sa araw-araw kung ba'y katulad sinabi ko sa inyo kanina, nahihilo ako. Ginagambala ako ni Satanas. Pero hindi siya nagpagbutan. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa edad kong sinyo, hindi niya sa akin pinararanas yung mga masakit na pangangatawan kahit ako'y pagod na pagod. Amen. Salamat sa Diyos. Katunayan ang Diyos ay nagmamahal. Amen. Kaya
Damuhin nyo na mahal kayo ng Diyos. Samantalahin nyo yung pagkakataon habang kayo may lakas na makapagtulog kayo. Kasi baka hindi na dumating yung time na yun. Sabi ko nga kanina, Lord, sana mabigyan mo pa ako ng pagkakataon na nakatayo na. Pero kung ito na yung kalooban mo sa akin, baka magagawa. Kailangan ko ng sabi. Alam ko na mawawalan ako ng malay. Kumahan ako ng Diyos. Ayaw na magkayo ng Diyos. Amen. Huwag natin sayamin yung mga pagkakataon na ibinigay niya sa atin, yung mga mensahe niya, yung mga pangako niya na hindi nyo na-appreciate, na yung simula niya na i-appreciate. Amen. Huwag nang patigasin ang ulo ng buhay mo nung ganyan kasi kami kung makaalis ka riyan. Amen. Para malalasan mo yung pagmamahal ng Diyos. Pwede mong ipagsigawan sa daigdig, eto ako! Wala mo akong tinataglay na yaman. Nagtataglay ako ng kapangyarihan ng Diyos. Masasabi mo maayos, matatag yung buhay mo sa harapan ng Diyos. Wala kang karamdaman nilalay. Masigla ka, malusog ka. Para sa akin, sapat na yun. Amen. Sa akin, sapat na yun. Masaya na akong mayroon akong ganong buhay. At ako'y nagkasumadaan sa mga pagsubok sa buhay ninyo. Kapalit kayo. Masabi ko sa inyo, sinusubok lang kayo sa pamamagitan na sinusubok lang pala kayo ng Diyos, kaya magpakatatag kayo. Naunawaan niyo po ba? Last verse po ako, minute na lang. Kami po sa Isaiah 42. Isaiah 42. Verse 20. Verse 20. Hanggang 22. Israel, napakarami mo nang nakita. Hello. Israel, napakarami mo nang nakita. Ngunit wala lang sa iyo. Hello. Mayroon kang tenga, ngunit ano ang iyong napapakinggan? Isang Diyos na handang magligtas. Akong si Yahweh. Kaya ibinabandilan niya ang kanyang kautusan at mga tuntunin upang sundin ng kanyang bayan. Hello. Hindi bansa. Kasi hindi na tinuturing na bayan yung bansa, tinuturing niya yung mga nampalataya na kanyang bayan. Amen. Umaalingaw daw yung kanyang tinig, yung kanyang kautusan. Marami nang nakita. Diba? Pero parang wala lang. Marami nang narinig, pero maliwanag na sinasabi ng Diyos, amen? Amen. Sabi ng Diyos, ako ang iyong tagapagligtas. Kaya binabandilan na, pinapahayag na, pinapaunawa na, sinasaysay ng maayos yung mga mensahe ng Diyos upang umabsorb. Na magkaroon ka ng kaisipan na makaayos ka sa kalagayan mong yan kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Ang sabi ng marami, gas-gas ng salita na yan. Gas-gas tayo na napuno ng pastor. Pero tayo na lang nakikinig, barado pa rin. Hello? Kasi kung hindi, napakaraming churches, di ba? Na may nagtuturo pero walang nagbabago. Mapalad na tayo sa lugar na ito. Kasi ang bawat isa nakikinig ng maayos. At hiling naman sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen. Wala namang suwayin si Jesus is my life eh. Kung mayroon naman, lumabas na. Pero yung nananatili, ibig sabihin, yung nananatili nung hindi lumabas, pwedeng siyang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Kasi hindi siya lumabas eh. Pwedeng siyang sumunod sa mensahe ng Diyos. Kaya sabi niya, di ba? Kaya umaalingaw mo yung kanyang salita, yung kanyang kautusan, para ituro sa kanyang bayan.
yung tamang daan ng buhay. Amen. Hindi. Tayo muna ay pinapahalaga ng Diyos. Amen. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya kung iniisip mo kapatid na mahihirapan kang magbago, ito po yun. Kasi lahat ng nakatayo rito, masilimot ang mga buhay niya. Amen. Alam niyo naman po siguro yun. Lahat ng dinala rito na Diyos nagsimula yan sa masalimuot na buhay. Pero Amen. bakit tinulungan sila ng Diyos na mabago? Kasi nagpasakop sila sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Yan po ang katunayan na mabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa lang ang ibig sabihin na inintay ng Lord. Dapat tayo hindi matigasan po. Amen. Ang mga paghihirap daw ay pasimula pa lamang. At hindi pa yun ang wakas. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon bago dumating sa sukdulan yung ating kahirapan. Nakarurok na tayo ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Tayo po muna tayo tumayo sa Panginoon.